Magandang araw mga boss. Ang problema ni customer, pag medyo mabagal yung takbo niya o kaya na-traffic siya, nawawala daw yung lamig ng aircon niya. Kumbaga umiinit yung buga ng hangin na lumalabas. Kaya ang gagawin ko muna dito mga boss, ito yung drain plug niya sa radiator. Gumamit ako dyan ng Phillips screw para matanggal ko itong drain plug niya. Dahil nga sa lilinisan ko itong radiator para mapalitan ko itong coolant. Kung mapapansin nyo, hindi tumulo yung coolant niya dahil nga sa hindi ko pa natanggal itong radiator cap niya. Kaya babalik ako dito sa ibabaw ng makina ni customer para itong radiator cap matanggal ko. Ayan mga boss, kung makikita nyo, tinanggal ko na itong radiator cap na sasakyan ni customer. Silipin natin ngayon yung coolant niya mga boss or yung tubig niya dito sa radiator. Nakita nyo, puro kalawang na. Pag ganito kasi mga boss na sobrang dumi na talaga yung tubig nyo dito sa radiator o kaya marumi na rin yung coolant nyo. Possible niyan magkaroon ng high pressure dito sa makina mo. Umiinit siya tapos humihina yung lamig ng aircon mo. Experience ko na kasi yan mga boss na kapag ganyan ang problema ni customer tapos wala naman akong makitang problema dito sa makina niya, pinaplasing ko muna itong radiator or nililinisan ko. 5. Wala pang palitan yan. Ah? Yung taon na. Ngayon pa lang ano yan. Narinig yung mga boss, mula nung nabili ni customer itong sasakyan niya, hindi pa ito napalitan ng coolant dito sa radiator. Hindi naman ibig sabihin pag ganun, ayaw magpalit ni customer ng coolant, kundi malay nyo naman, wala siyang time dahil sa trabaho. Pag napatulo ko na lahat ng coolant dito sa radiator mga boss or yung tubig niya, ibabalik ko na ngayon itong drain plug niya. Gumamit lang naman ako dyan ng Phillips screw, tapos higpitan ko yan. Pag okay na, balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina ni customer. Tapos, sa pag-flushing na gagawin ko, gagamit lang naman ako dyan ng nawasa. Pupunuin ko itong radiator niya. Kung makikita nyo, sinasalinan ko na yan ng tubig. Pero, bago yun mga boss, tatanggalin ko muna itong housing ng thermostat niya. Pati yung thermostat mga boss, tatanggalin ko yun. Siyempre naman, gagamit ako dyan ng socket wrench na number 12. Luwagan ko muna itong 3 volt. Tapos, gamit itong impact wrench ko, tutuluyan ko ng tanggalin itong number 12 na bolt dito sa housing ng thermostat. Importante kasi mga boss, sa pagdidrain na gagawin ko, ma-check ko rin yung kalagayan ng thermostat niya. Pwede rin kasing panggalingan ng problema yon mga boss, yung thermostat niya. Dahil nga sa unang-una, matagal na nga itong sasakyan. Ayaw niya kay customer. Mula nang mabili niya itong sasakyan, hindi pa nga siya nag-drain nitong tubig dito sa radiator niya. Gamit itong plier mga boss, tanggalin ko na itong thermostat para makita natin yung kalagayan na nitong thermostat niya. Kung makikita nyo mga boss, yung goma niya rito sa thermostat, nung matitigan ko, meron na siyang mga lamat. Mabuti na lang itong si customer, meron na siyang nabili. Pero bago ko nga ilagay yung bagong thermostat, sasalinan ko muna ulit ng tubig dito sa radiator. Na kung mapapansin yung mga boss dito sa lagayan ng thermostat, tingnan nyo ang daming kalawang na lumalabas dyan. Sabi nga ni customer, napacheck na daw ito sa ibang mekaniko. Mabuti na lang yung mekaniko na pagtanungan niya, mabait. Sinabi lang na walang problema dito sa sasakyan mo. Better na ipacheck mo na lang yung tubig dito sa radiator. Pwede kasing nagkakaroon lang yan ng high pressure sa makina kaya biglang humihina yung lamig ng aircon ni customer. Ayun ang sinabi ng mekaniko na nung magtanong sa akin si customer, sinang-ayunan ko siya. Tingnan nyo mga boss yung tubig niya sa radiator, di ba? Grabe yung coolant, ang kapal niyan. Pag ganyan mga boss, magkakaroon talaga ng high pressure dito sa makina mo, mag-iinit talaga yan. Buhusan ko ulit ng tubig dito sa radiator mga boss para yung kalawang na galing dito sa loob ng makina ni customer, isuka niya. Ayan mga boss, kinaukaw ko nga yan. Dahil nga yung sinusukan nitong makina ni customer na galing dito sa loob ng makina niya, kalawang na naging putik. Kaya diretso lang yung pagsaling ko ng tubig dito sa radiator hanggang sa matanggal na yung namuong kalawang na lumalabas dito sa makina ni customer. Gaya nito mga boss, dahil sa kakasaling ko ng tubig dito sa radiator, kulay kalawang na lang yung lumalabas dyan. Kaya ibinalik ko muna itong housing ng thermostat ni customer. Tsaka ako ngayon inilagay yung 3 volt dyan. Hihigpitan ko yan mga boss. Kung mapapansin nyo, hindi ko muna inilagay yung bagong thermostat. Kasi nga, ipaplasing ko pa itong radiator ni customer. Na ang gagamitin kong panglinis dyan, tubig din syempre na malinis. May nabibili naman na radiator plasing mga boss. Kaya lang masanay talaga ako gumamit. Tubig lang pag naglilinis ako ng radiator. Pero pag na-stuck yung sasakyan ng matagal at yung kalawang niya talagang buo-buo at hindi ko matanggal, ayun, gumagamit ako ng radiator flushing. Dahil sa puno na ng tubig itong radiator niya mga boss, ilagay ko na itong radiator cap. Ilipat ko muna itong camera mga boss dahil nga sa ipapa-start ko na kay customer itong makina niya. Pag napa-start na ni customer itong sasakyan niya mga boss, 10 minutes kong hahayaang maandar itong makina. Naka-idle lang siya, okay lang yun.
Gaya nga ng sinabi ko sa inyo mga boss, kaya ako hindi muna kinabitan ito ng thermostat para yung tubig dito sa loob ng makina at dito sa radiator mabilis siyang mag-circulate, walang nakaharang. At syempre naman number 1 doon para malinis ng maayos itong radiator pati itong loob ng makina. At pag na-consume ko na yung 10 minutes na naka-start itong makina, babalik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer. Tatanggalin ko itong drain plug ng radiator. Gagamit ulit ako dyan ng Phillips screw para matanggal ko itong drain plug. Pero hindi ko switch off itong makina, hayaan ko lang siyang naka-start. Alam ko mga boss na mainit yan pag bumaksak itong tubig, pero may diskarte dyan para hindi ka mapaso. Huwag mo munang tanggalin yung takip ng radiator. Ayan, di ba? Walang tubig na lalabas. Ngayon, pag tinanggal mo ngayon yung takip ng radiator, biglang bubulwak na yun yung paglabas ng tubig dyan. Ayan mga boss, nakita nyo, nabasa nga ng tubig itong lens ng cellphone ko. Kaya kung mapapansin nyo, lumabo siya at inilayo ko itong cellphone. Kaya lang, malabo pa rin. Siya nga pala mga boss, kung mapapansin nyo, matagal kong pinasing itong radiator ni customer. Tulo pa rin siya ng tulo at hindi humihina yung patak ng tubig dyan. Dahil nga sa habang tumutulo itong tubig, nagsasalin ako dito sa radiator para continuous yung pagtapo ng tubig galing dito sa makina at sa radiator. Wala kasi akong hose mga boss, pasensya na kayo. Pero pag kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo para maglinis ng radiator mga boss or magpalit kayo ng coolant, pwede naman yun, gumamit kayo ng hose, mas mabilis. Balik muna ulit ako dito sa radiator mga boss. Gagamit ako dyan ng bronze steel brass. Lilisan ko muna itong pagkakabitan ko ng radiator cap nya, pati yung bukana, para matanggal yung mga kumapit na kalawang dyan. Ayan mga boss. Pero dahil nga sa edited itong video, habang nililinis ko itong lagayan ng radiator cap, nagsasalin ako dyan ng tubig dahil nga sa continuous yung pagtapo ng tubig nito dito sa radiator. Kung titigilan nyo sa pagsali ng tubig dito sa radiator mga boss, mag-overheat naman itong sasakyan. Dahil nga sa continuous yung pag-andar ng makina. Salinan ko ulit ng tubig itong radiator. Sabi ko nga sa inyo mga boss, ginagawa ko yan dahil nga sa continuous yung pagtapo ng tubig dito sa radiator. Nakita nyo naman mga boss, hindi ko pa nailalagay yung drain plug nito sa radiator, kaya tuloy-tuloy lang yung pagtapo ng tubig dyan. Ibaba ko itong camera mga boss para makita nyo na continuous pa rin yung tapon ng tubig dito sa radiator. Ayan mga boss, diba nakita nyo, tuloy-tuloy pa rin yung tapon ng tubig dyan. O ngayon, iaangat ko ulit itong camera, tapos magsasalin ulit ako ng tubig dito sa radiator. Kaya ako naman ipinapakita ng buo itong video mga boss dahil nga si customer matuto siya para sa susunod siya na yung magdi-drain nitong radiator niya or maglilinis. After ko mapuno ng tubig itong radiator mga boss, gumamit ako dyan ng socket wrench na number 12 dahil nga sa tatanggalin ko na itong housing ng thermostat. Pero kung kayo magtatanggal ng mga bolt dito sa housing ng thermostat yung mga boss, mas the best patayin nyo lang yung makina para iwas aksidente. Pwede kasi pag natanggal nyo na itong bolt tapos nabitawan nyo yan, tumama dito sa pan ng radiator, problema pa. Eh di bali ako mga boss, nakakaintindi naman ako ng kaunti. Iangat ko itong upper radiator hose mga boss para makita nyo yung takbo ng tubig. Pero ilapit ko itong camera para makita nyo syempre. Kung mapapansin nyo mga boss, meron siyang bula-bula, di ba? Galing yan sa coolant. Pa-switch off ko na itong makina kay customer. At kung mapapansin nyo, nakaangat yung tubig, pero pag pinatay ko, biglang bagsak yung tubig dahil nga yan sa water pump. At dahil nga sa na-switch off ko na itong makina mga boss, buhusan ko pa rin ng tubig dito sa lagayan ng thermostat. Yan. Para mabanlawan siyang maigi. Ganun ang diskarte dyan. Pag bumaksak ulit yung tubig, buhusan nyo sa ulit para malinis siya maigi. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo na kahit buhusan ko ng tubig yan, wala nang kalawang na lumalabas dito sa makina. Ayan ang kagandahan pag continuous yung pagtapo ng tubig dito sa makina at radiator habang naka-start nga itong makina nyo. At dahil sa malinis na itong tubig, pwede ko na ngayon ilagay yung drain plug. Pero i-drain ko muna maigi yan mga boss hanggang sa wala nang tumutulong tubig dito sa radiator. Ayan mga boss, wala na siyang tumutulo. Ilapit ko na itong camera. Malayo kasi itong cellphone ko mga boss dahil nga sa yung lens niya nababasa ng tubig. Pero ilagay ko na itong drain plug nitong radiator. Sa paghigpit niya mga boss, dahil nga sa plastic lang itong drain plug, wag naman sobra sa higpit, yung tama lang. At pag okay na, balik na ulit ako dito sa ibabaw ng makina ni customer. Dahil nga sa wala namang problema dito sa gasket ng housing ng thermostat ni customer, pinahiran ko na lang yan ng gasket maker mga boss para kahit papano, sureball ako na hindi siya magkakaroon ng leak. At dahil sa okay na ito mga boss, napahiran ko na siya ng gasket maker, pwede ko na ngayon ilagay itong bagong thermostat. Sa paglagay naman ng bagong thermostat mga boss, para wala ka nang isipin pa, balik mo na lang siya sa dati niyang posisyon para hindi ka na nag-iisip pa kung tama ba yung pagkakalagay mo ng thermostat or hindi.
At bago ko ilagay itong 3 bolt dito sa housing ng thermostat, dahil nga sa may kalawang yan, after ko yan malinisan, pinahiran ko yan ng grasa. Para pag dumating na yung time na si customer naman yung magtatanggal ng mga bolt dito sa housing ng thermostat niya, hindi siya mahirapan. Tapos gumamit ka ng socket wrench sa number 12. I-final mo na yung higpit ng mga bolt dito sa housing ng thermostat mo. Pasensya na kayo mga boss, mahaba itong video. Abangan nyo sa part 2. Dahil nga sa mayroon pa akong isang gagawin dito mga boss. At para malaman nyo rin kung hindi na siya mag-high pressure at yung lamig ng aircon hindi na siya magbabago. Muli maraming salamat sa panonood. Huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!